Siguro, wag nang hintayin ni Kong Erwin, ano, na may magreklamo pa at kumwestiyon nito na kanyang legalidad ng pagtakbo sa pagiging senador. Ang suggestion natin, sana siya na mismo magsabi, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng kanyang pagiging mamamayang Pilipino? Ano ba talaga siya? Mamamayang Pilipino o mamamayang Amerikano? Di ba? Kasi giging problema ito, Nelson, Di ba? Sa kanyang pagnanais na siya po ay maging senador ng ating bayan. Noon sa CA hearing, ginawa nila executive session Ang tanong ko lang dinenounce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? I would like to ask for an executive session on this matter. Di ba? Ibig sabihin, Hindi open sa public. ayun. Ngayon po ang sitwasyon, kinakailangan ni Kong Erwin ang boto, ang suporta ng taong bayan. Pero, ililihim ba ni Kong Erwin ang kanyang tunay na katauhan? Aaminin ba niya sa publiko na sinantabi ko na po ang aking pagiging mamamayang Amerikano? Ako po'y totoong mamamayang Pilipino. Kasi noon sa Commission on Appointments, talagang Hindi siya kinonfirma. Hati daw ang pananaw ng mga miyembro ng CA kung pwede bang maging cabinet official si Tulfo kahit may libel conviction siya. Kaya manghihingi daw muna sila ng opinyon sa ilang mga eksperto kasama na ang DOJ. Dahilan din kaya pinadefer o pinagpaliban muna ang confirmation ni Secretary Tulfo. hindi sa kinumpirma. At napilitan siyang bumaba sa Yun. posisyon. At naupo nga itong si dating mayor, ngayon ay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yun. So, ano ngayon ang ibig sabihin nun? Di ba? May question sa kanyang citizenship Yun. nung panahon na yun. Oo. Sabi naman ang inaabangan ngayon ng Amerika, Oo. paano siya nakakuha ng US citizenship niya? Kasi ang nananatiling tanong yun Ganun ba? Hanggang ngayon ha. Well, ako lang kakilala naman natin si Kong Erwin, In fairness lang po, Kong Erwin, di po ipagdamdam ito'y bahagi ng ating pagtulong siguro. Baka okasyon niya, questionin pa yan. May mga nakikinig, baka gusto niyo po i-challenge. Aha. Di ba? So, meron akong isang kilalang napapang-abogado na lagi niyang yan Yan ang topic niya. Yan yung laging topic, basta may kinalaman sa At least, tingnan natin, i-challenge niyo po sa COMELEC, na yun pa lamang. Bukas natin, talakayin ito may kinalaman sa survey. Marami-rami ito, Ang dami kasi naglabasan ng mga survey ngayon. Dapat meron tayong mga i-share man lamang. Bagamat ang panukala nga sana, pagkasimula na ng ganitong kampanya, bakit hindi pa naman campaign period, Hindi pa. Kailan ba simula? January 12 o February 12? Pebrero yata. Pebrero. Sana ipagbawal na po yung political survey kasi aminin man natin o hindi, mukhang nagagamit ito para sa isang, ang tawag natin doon, mind conditioning na son. Di ba? Sana, ewan ko lang, sa party ho ng COMELEC ay kung magagawa nila dyan. Lalo pa nga, ang nangunguna, dito in fairness sa halos lahat ng survey, Nelson, nangunguna itong si Congressman Erwin Tulfo. Aha. Di ba? Pero ako, again, sana wag naman masamain ni Kong Erwin bilang kapatid natin sa profesyon, Nelson. Sana ngayon pa lamang ay liwanagin niya, baka kasi mamaya dumating ang pagkakataon, magkaroon ng problema doon sa punto ng kanyang citizenship, di ba? Naalala niyo po, kasi ito yung sumalang doon sa pagdinig ng Commission on Appointments. Isa po sa naging dahilan kung bakit siya hindi natuloy at hindi po nakumpirma sa pagiging DSWD Secretary ay ang question sa kanyang citizenship, Nason. Aha. Ano ba talaga siya? Mamamayang Pilipino o mamamayang Amerikano? Di ba? Kasi kung siya ba ay dual citizen, kasi magiging problema ito, Nelson, Diba? Sa kanyang pagnanais na siya po ay maging senador ng ating bayan. Ang naging problema lang noon sa CA hearing, ginawa nila executive session Diba? Ibig sabihin, Hindi open sa public. ayun. Ngayon po ang sitwasyon, kinakailangan ni Kong Erwin ang boto, ang suporta ng taong bayan. Pero, ililihim ba ni Kong Erwin ang kanyang tunay na katauhan? Aaminin ba niya sa publiko na sinantabi ko na po ang aking pagiging mamamayang Amerikano? Ako po'y totoong mamamayang Pilipino. Diba? Sana po, kasi ako, again,
wala namang, sana wag masamain ni Kong Erwin, ha? Wag sanang masamain. Ito ay bahagi din siguro ng ating unsolicited advice sa kanya. Ano ho? Sana ngayon pa lamang ay liwanagin na niya. Kasi ang sabi ng COMELEC, bakit po niya nung naupo siya bilang representante ng ACT-CIS? Walang kumwestiyon, hindi siya kinwestiyon ng COMELEC. Ang balita ko, ang sabi ng COMELEC, hindi na siya makukwestiyon sapagkat congressman na siya, Nelson eh. At kung siya'y congressman na, ang dapat umakto sa kanya dyan, ang HRET, ang House Electoral Tribunal. Hindi sakop ng COMELEC. Yes, hindi na. Kaya paano nga niya ito ngayon? Siya'y tumatakbo sa pagiging senador. So ang sabi ng COMELEC, walang makapipigil sa tao kung merong ku-question sa kanyang pagtakbo bilang senador. Pero dapat ang question ngayon pa lang. Kasi kung ito po'y mananalong senador at maluklok, sasabihin na naman ng COMELEC, wala po kaming poder sa kanya sapagkat nasa HRET na po, SET na po yan. Senate Electoral Tribunal. Kaya, again, siguro wag nang hintayin ni Kong Erwin na may magreklamo pa at kumwestiyon nito ng kanyang legalidad ng pagtakbo sa pagiging senador. Ang suggestion natin, sana siya na mismo magsabi, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng kanyang pagiging mamamayang Pilipino. Kung denounce na niya yung kanyang US citizenship. Oo. Kasi noon sa Commission on Appointments, talagang Hindi siya kinumpirma. At At napilitan siyang bumaba sa posisyon. At naupo nga itong si dating mayor, ngayon DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yun. So, anong ngayon ang ibig sabihin nun? Diba? May question sa kanyang citizenship Yun. nung panahon na yun. Oo. Kasi yan dyan naman, baka naman na-remodyohan yan, na niya di ba? Well, kung na-remedyohan, Kasi medyo mahaba-haba ng panahon yun eh. ayun na nga, ang tanong nga din ng marami, bakit nung naging congressman siya, walang kumwestiyon? Ang sabi ng COMELEC, meron nga niyang mga ganyan, pero wala sa COMELEC ang usapin kasi nga, nasa HRET. Hindi, sa tingin ko naman dyan, baka ginawa na niya ng paraan yan. Paano Kasi kaya niyang ginawa ng paraan? Ganito, i-denounce mo lang naman yung citizenship eh. Ng Amerika? Oo, tatanggalin mo para tanggalin ka na ng... Ay, kasi ang tanong nga nila dun natural born Pilipino ka naman eh. Di ba? Gagawin ba niya yun? O kaya ay, di ba? Gusto niya maging senador eh. Ayun. Kasi dyan ito Oo. pagka siya nahalal, example lang, nanalo, Tapos senador. hindi naman siya, pwede siyang pwede pa siyang tanggalin, sa COMELEC pa rin. Dahil sa SAT. Sa sabi SAT mo. na eh. Oo, Kasi dahil tapos yung eleksyon. Alam mo naman, pag ang usapin mo na sa SET at HRET, Dahil ngayon yun na-questionin sa Senado. dapat, yun nga, sabi ng COMELEC, ang wala. tanong ko naman sa COMELEC, Bakit ninyo... di ba may moto proprio power? Baka hindi ba, sabi ata mukhang hindi sila pwedeng umakto hanggat walang Ewan ko lang ha, Pero sa tingin ko dyan, inayos na niya yan. sa mga paano kaya niya inayos? Dinenounce na yung US citizenship. Ganon? Makukumpirma natin. Kasi ang sabi naman ang inaabangan ngayon ng Amerika, Oo. paano siya nakakuha ng US citizenship niya? Kasi ang nananatiling tanong yun eh. Ganun ba? Hanggang ngayon ha. Well, ako lang kakilala naman natin si Kong Erwin, In fairness lang po, Kong Erwin, huwag niyo po ipagdamdam, ito'y bahagi ng ating pagtulong siguro. Baka kasi mamaya questionin pa yan. Doon Kaya na tayo pinakamaga. Ba't kasi kay Erwin pa tayo? Kevin Tulfo na lang tayo. Si Ben ata, wala namang problema eh. Wala namang problema kay Ben eh. Di ba? Di ba? Oo. Sana, tignan natin kung ano po magiging sitwasyon sa bagay na yan. At kung may mga nakikinig, baka gusto nyo po i-challenge. Aha. Di ba? Merong akong isang kilalang napapang abogado na lagi niyang yan eh. Yan ang topic niya. Ayan ang laging topic, basta may kinalaman sa At least, tignan natin. I-challenge nyo po sa COMELEC. Ngayon pa lamang, kasi sabi ng COMELEC, habang hindi tumatakbo pa lang sa Nelson, Pwede pa sa kanila. meron pa silang jurisdiction ng COMELEC. Tama. Pagka naproklama kasi. Asset na yan. Oo, Hindi na hawak. tama, Wala nang tama. jurisdiction ng COMELEC. Tama. Yan. Basta